Yes, because it is founded on grace. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Let's go to verse 39 and verse number 40. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Our Heavenly Father, we pray for your blessing once again, O God. We pray for the anointing of the Holy Spirit. Anoint the lips of clay and use me once again, O God, as a conduit of the blessing that you want to flow to each and every one of us, and make us all receive what you want to be received by all this evening. And may the power of your anointing enlighten us. May the power of your anointing guide your servant as I will be speaking and as I will be dispensing your word this evening, O God. Lord, acknowledging that I am totally nothing without you, O God. So I pray that you will anoint the lips of clay and use me as your mouthpiece once again. In your glorious and wonderful name I pray, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. And the title of the lesson that I will be sharing, the New Testament faith is perfect. Ang pagtuo diha sa ang pagtuo nga iya sa bagong nga tugon mao ang higpit nga pagtuo. The New Testament faith is perfect because it is founded on grace. Mao na nga ang bagong nga tugon o pagtuo sa bagong nga tugon higpit siya tungod kay naa man ni nakasukad sa grasya. And grace is perfect. Wala na'y mas perfect pa sa kanang ginatawag ng grasya. No? And in the absence of revelation, faith cannot exist. Kung wala'y mga pinadayag, no, ang pagtuo, dili yun na siya mag-exist. No? In other words, faith exists because of revelation. Na ay mga pamahayag, na ay mga pinadayag, na ay mga gikasugilon, gikapahayag ng kasulatan, ug mauna na ang pagtuo, nag-aapot na siya. There must be revelation first in order for faith to come into existence. Dapat naunay pinadayag, naunay gikasugilon, gikasulti, gikapadayag, antes na mag-abot ang pagtuo, antes na naay pagtuo mahitabo. In Romans chapter 10, verse number 17, it says, so then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, dihan lang mismo gani, mga igsoon, masabtan na ito na naay isukaran ang pagtuo. Ang pagtuo nag-aabot, pinaagi sa pagpaminaw, o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Diyos. Now, Ephesians chapter 2, verse 8 says, you are saved by grace through faith, not of yourselves, not of your works, lest any man should boast. Kita ko nun, nagaluwas, pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo, dili sa atong kaugalingon, dili sa atong mga binuhatan, aron walay bisan usang magpanghambog. Ngamingon ba atong kay may magugong tao, buutan ko? No, dili ang pagkabuutan, dili ang pagkamay tao, nimo, nato, ang nagdala nato sa pagkaluwas, kundi ang kaluwasan, grasya ni nga atong nadawag gikan sa Ginoo, kung pinaagi sa pagtuo atong gisago ang mga grasya na gikan sa Dios. Why is it called grace? It's called grace because we do not deserve it. And even if we do not deserve God's grace, God gave it anyway
by grace. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Tinuod na, grasya na nagikan sa Dios. Dili kita mo oy nagbayad para sa atong kaluwasan, kundi ang atong Ginoong Hesus. Apan ang tanan nga gihimo sa Dios, gina-access nato pinaagi sa atong pagtuo. Mao na ang kaluwasan nga iya sa Dios, iya sa grasya sa Ginoo kinindanan, gi-access nato ni pinaagi sa atong pagtuo. So everything that Christ did is accessed by grace through faith. So gina-access nato ang grasya sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. Everything He paid for, He paid by grace. Tinuod man ang tanan gikabayaran sa Ginoo o kini gibayaran niya pinaagi sa grasya. Dili man ta dapat tiyang buhaton ko. Apan ang kaluwasan gikabayaran sa Ginoo o ang pagpakabayad dinhi grasya sa Dios. So grace through faith. We access grace through faith. Grace, in other words, is God's part, and faith is your part. It is our part. Ang grasya, mao na'y parte sa Dios. Ang pagtuo, mao pud na'y atong parte. Okay? So God's action is motivated by love. Mao ning nindot. Ang mga gihimo sa Dios para sa ato, ang nag-motivate niya na, ang nagduso, ang nagtugmod niya na ang iyang gugma. So God's action is motivated by love. Whatever God did, love was behind it. Sa tanan gihimo sa Dios, ang gugma mo na nagpaluyo niya ng tanan. Salamat ka atong Dios mahigugmaon. Salamat ka sa Dios sa gugma. O ang iyang gugma mo nagpaluyo sa tanan na iyang gihimo para sa ato. And God's action is always motivated by love and moved by grace. Ang nag-motivate sa Ginoo sa tanan niyang gihimo ang iyang gugma. And grace actually is God's love in motion, in action. Ang grasya sa Ginoo mao na ang gugma sa Dios nga nagapamuhat na. In action, in motion. In John chapter 3 verse number 16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not" what? Perish, but will have everlasting life. Nga ang Ginoo kuno yang gihigugma ang tibuok nga kalibutan na tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak. So ang gugma sa Dios mo nag-motivate niya na iyang himon. Yang gihatag ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa mutuo ngadto kaniya dili madaglag kundi makabaton hinuon o kinabuhi dayon. And so everything in the New Testament is received by grace through faith. Again, everything in the New Testament is received by grace through faith. Healing is received by grace through faith. Ang kaayuhan, ginadawat nato, pinaagi sa grasya, no? Pinaagi sa pagtuo. Basahin ko na Ephesians chapter 2 verse 8. Sa Isaiah. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo, pinaagi sa pagtuo. Kay tungod sa grasya, nagaluwas kamo, pinaagi sa pagtuo. O kana dinigikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. So, mao ni nakalindot, no? Di na sa bagong tugon, ang tanang mga butang, ginadawat nato tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Deliverance is received by grace through faith. Ang katubsanan, ginadawat nato tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo. What faith does is take what grace has already accomplished and applies that into our lives. Ang gibuhat sa pagtuo mo ni,
sa pagtuo kunya gina-apply sa atong kinabuhi. Ang kaluwasan gi-provide na sa Dios tungod sa grasya. Kunya ang pagtuo mo ni nagpunit sa maong grasya sa Dios aron i-apply sa atong kinabuhi. Aron ato nga ipahimutan sa atong kinabuhi. So in other words, ang pagtuo maunay tool nga atong gigamit pagpunit sa kaluwasan nga gihatag sa Dios sa ato tungod sa grasya. Ang grasya mo nihimo sa tanan, nabuhat na, na-accomplish na tanan sa grasya, gipunit lang sa atong pagtuo ang grasya sa Dios. And so, if it is not provided by God through grace, your faith cannot make it happen. Kung wala ka ni i-provide sa grasya, ang pagtuo na to, bisag mag-unsa pa na, huwag yun na mahimo. Kung wala i-provide ang Ginoo nga grasya dito sa krus sa Kalbaryo, ang atong pagtuo, mahimong wag ihamoy kapuslanan. Apatungod kay doon na i-provide, doon na i-himo, doon na natuman, doon na natapos dito sa krus sa Kalbaryo. Ngayon sa atong Ginoo Jesus, it is finished. Doon na nahuman, doon na natapos ang grasya ng Ginoo. O mga ginabuha na o ginadawat sa atong pagtuo. So ang grasya, doon na siya gibuhat, doon na siya gifulfill, doon na siya gitapos, doon na siya gi-accomplish. So, balik ko na ko, kung wala pag-i-provide sa grasya, ang pagtuo, our faith cannot make it happen. Basta wala, hindi ka provide sa grasya. So, kaya may yung ganahan ko ba among simbahan, makatukod na dinbita ko simbahan, mupusta ko luto. Tuog ko kapong gibuan. Huwag na gi-provide sa grasya sa Ginoo. Sa akong inong tuog ang kaundaw, huwag yun ang kapuslanan. Manabong ko kay Daoliwan, kaya ako maligiban panumpas, ginulumpa mo ko Ginoo, magkadaog ko ni panabong na ko. Akong yatag pastor, ito ko sipa. You and I can receive healing because God provided healing through His grace. Maulang kita makadawat ang kaayuhan sa mga balatihan tungkol kay ang grasya sa Diyos nag-provide o kaayuhan na alam sa ato. Kung ako, nag-provide na o kaayuhan ang grasya sa Diyos para sa ato, maulang dunay pag-ayo sa mga balatihan na may tamo. God's word says, by His stripes, you were healed. Ingon sa mga bulong sa Ginoo, pinaagi sa iyang mga bunog, pinaagi sa iyang mga labor, kita nangaayo. So faith can access healing because God provided it by grace. Basta gi-provide na sa grasya sa Ginoo, ato din ma-access, ato din madawat, ato din mabatunan, pinaagi sa pagtuo. You are healed because God paid for it. Nganong maayo ka? Nganong doon ay pag-ayos sa mga balatihan? Bisan mga balatihan na murag lisod ng makapatog kaayuhan. Nganong maayo ka? Humigan kay ibayra na ang kaayuhan sa balatihan. Basta lang doon na kay hilabihan pagtuo sa Ginoo. Kaya ang pagtuo hilabihan nito sa Diyos. Ang kasulatan ko nimong basahon, bisan pa ang mga patay, pagbuhiyon sa Ginoo. Everything that you and I should believe should be founded on what God paid for. Matag atong turuan, kinahanglan na pasukan yun ni sa unsay gibayra na sa Ginoo. O ang Ginoo gugma. Mo nang ako,
siya kung napasukan na sa unsay nabayran sa Ginoo. Huwag mo na appeal bayran sa Ginoo. Faith take or appropriates what God has already provided by grace. Mas bunako, faith takes or appropriates what God has already provided by grace. Ang pagtuo nagakuha, no? Naga-appropriate siya unsay gika-provide na sa grasya sa Ginoo. In other words, faith makes it as your own. Ang gihimo sa pagtuo, no? Ang pagtuo naghimo lang ug unsay gikabayran sa Dios, gikapaimuhan na. Kaayuhan o pinaagi sa pagtuo, giangko na sa pagtuo mo ang kaayuhan. Panalangin sa Dios, giangko na o ipakaiya na sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, gikapahimong imo ang unsay gibayran sa Dios. Panalangin sa Dios, kaayuhan sa mga balatian, panalipod kagikan sa Ginoo, pag-amping sa mga kadulaw, gikapaimuhan na pinaagi sa pagtuo. And so they assigned it to us. I-assign na nga sa gitna sa pagtuo nila sa ato. Amen? Sabi na, pinagi sa pagtuo, na muna gitapog na ng tanan ba? Gawin mo lang ng tapukon diha tanan sa imuha. Unsa na itong gibayran sa Ginoo. Unsa gibayran sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa bukid sa Kalbaryo, ang imong pagtuo daw nagitapog lang na diha sa imuha. Unsa na gibayran sa Dios, kaayuhan sa mga balatian, panalangin sa Ginoo, kaluwasan, kalinaw sa paguna-una, ang tanan pinagi sa pagtuo, pamunito na ang grasya sa Diyos na iyang i-provide dito sa bukid sa Kalbaryo. In the Old Testament, they were looking forward for things to happen. Sa daan puron, sila nagatanaw, nagatinguan, nagaantong sa mga butang o malambot na mahitabo. They are looking actually forward to Calvary. Wala sila masayon ng ilang ginapaabot ang Calvary. No? Tungod kay ang kaluwasan, ang manunubos, ang manluluwas, no? They were waiting for the Messiah, pero wala sila masayon ng Mesiyas, ang misyon niya, ang Kalbaryo. So what sila masayon, what they were looking forward was actually Calvary. But to us, New Testament believers, we do not look forward. We look back to what was already been done by our Lord Jesus Christ. Sila ni Moses, ni Abraham, ni David, they were looking forward towards Calvary. But we, the New Testament believers, kita ng mga magtutuo sa bagong tugon, we are no longer looking forward. Wala na ta maghulat pag laging Kalbaryo. Wala na ta maghulat pa sa bukid sa Golgota. Ang ato na lang gihimo, o atong paghimuon, we look back. Ato na lang lingion, unsa tong gihimo sa Ginoo. Ato na lang hinumduman, unsa gihimo sa Ginoo. Kadto bang gihimo sa Ginoo, gibayran ang akong kaluwasan. Kadto bang gihimo sa Ginoo, gibayran ang akong kahinluan. Kadto bang gihimo sa Ginoo, naghugas ka nako sa tanang kasalanan o kahugawan sa unod. Kadto bang gihimo sa Ginoo, nagbutang ako sa kahimtang nga naako'y kasiguruhan sa pagkaadto sa langit nga mao ang giharian sa Dios. The only thing we're looking forward is that as
appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ang ato na lang gina-look forward, ang atong ginapaabot, dili ang bukid sa Kalbaryo. Ang atong ginapaabot, ang pagpadayag sa atong dakong Dios o manluluwas, ang atong Ginoong Jesucristo. Mao na atong ginapaabot na. Amen. And that is the only thing we're looking forward. But everything else will look back. Mao na buta ang atong ginapaabot, ang pagpadayag sa atong Ginoo. Apan ang tanan mahitungod sa kinabuhi, lingion lang nato. Lingian na, hinumdumi lang ang Kalbaryo. Lingian lang ang Kalbaryo. Kaya ang tanan, ibaylan na dito. O malatian, nagahambay raw, dugay na nagahasol sa imo. Lingian lang ang Kalbaryo. Baliki lang ang mga pulong sa Diyos. Baliki lang ang mga maghitabo sa Kalbaryo. Ingon dito sa bukid sa Kalbaryo. Ingon ang atong Ginoo, it is finished. Ang tanan na tapos na. Gibaylan na ang tanan. Kaayuhan sa mga malatian, kaluwasan, o kapaghatag o kahaksay sa panguna-una. Tanan gibayran sa Diyos. Katubagan sa mga problema. Katubagan sa mga suliran. Gibayran na ng tanan sa Ginoo. Physical and spiritual. Gibayran ng tanan dito sa bukid sa Kalbaryo. And so if you have problems, look back. Nakay problema. Hindi lang balik sa bukid sa Kalbaryo. If you are sick, don't look forward, but look back to what Jesus paid for. Kung nakay balatian, tinangan mo, tanaw ka sunahan, maghandog ka. Look back. Kung sa nagingon sa kasulatan, katong tanan, kabayaran sa tanang suliran tawunon. Kabayaran sa tanang suliran, nato dinhi maong lawas. Amen. Katugsanan gikan sa pagkabinihag, katugsanan gikan sa pagkabinilago sa kasalanan, katugsanan gikan sa paggaw ni Satanas kanato, gibadbaran nata sa Ginoo ana. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Hallelujah. So, what we are receiving actually, compared to the Old Testament believers, is a much better position. We are receiving actually from a much better position. It is easier to receive from a position that is already achieved or rather accomplished than to something that is not yet done. No? Mas sayon kaayo ang pagdawat gikan sa posisyon nga diin ang tanan gikan bayranan. Amen. Isura na imong giibon, pusoy, kwaon to na pumunto dito sa kwa. Sa duwisa, wako to'y bayan. Pero nabayran na. Confident kayo kang matoy. Amen. Di mo na ako, mubali-bali mo. Kaya naman, bayan naman. Kung malaman, mas sayon, kung nakaka sa kaitang, nga ang tanan okay na, ang tanan na bayran na, ang tanan na accomplish na. Lison lang kung nakaka sa kaitang, nga wakitaw ka maapil, niya itong mga tao, nga siguro nakip sa nabayran. Amen. And so when you receive that thing, you will stop doubting. E kung di mo na lang nadawat ng butala, di ka magduwa-duwa naman. How can you doubt you are healed when you are already healed? Masawa man mo magduwa-duwa, naayo ka, nga sa tunood na, naayo naman yun ka. Because the Bible, by His stripes you are healed.
mustard seed, you can say to this mountain, be moved yonder, and it will be moved yonder. Bisan pagtuo porting gamay sa mas lisos mustasa. Ang mustasa gamay panas liso sa munggos. Ha? Gamay pa na. Pati gamay na na. Amen? Kaway ang ngay ka na. Gamay kayo. Awal lo. Kailangan mong tanong-taon yung over lisos mustasa. Kaway ang ngay ka na. Asa manghuwal ito. Malingaw sugat laptik-laptik. Sing ka na sa tikot. Kaway ang ngay. Lisos mustasa. Pinamayan. But the point is, if it is real faith, it will really work. Amen. Kung tinuod na pagtuo mo salir, yun na. Kung tinuod na pagtuo mo trabaho, yun na. Kung tinuod na pagtuo, doon na yun na yung resulta. Kung tinuod na pagtuo, doon na yun na yung mahitabo. How can you doubt you are blessed when you are already blessed? Amen. Ano magduwa-duwa pa man ka, na-bless ka? O saan man mo magduwa-duwa ka, na-bless ka, na sa tinuod lang, di-bless naman ka sa Ginoo. Ang pagtuo mo na mo, faith will just access what grace has provided. Amen. Ang pagtuo, mag-access lang ako sa i-provide. Ang grasya sa Ginoo, nag-provide na sa ato sa blessing. Kinahanglan na natong tuwan. Kunya ang pagtuon, the evidence of your faith is your obedience. Your work in accordance to your faith. Kaya pa ni Pablo, show me your faith. Show me your works. And I will show you my faith with works. Kaya ang pagtuo na wala'y buhat patay. Yun yan, show me your faith without works. And I'll show you my faith with works. Hindi ka pwedeng mo na nagtuo ka, be-bless ka sa Ginoo niya, huwag kay mo, no, in accordance to that faith. Hello? Yeah. Ang ginapasubayan ang pagtuon na ito, ang mga pulo man sa Ginoo. See you in my next video. Thank you for watching.